1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh, thanks God, it's Thursday na. Kasi bukas wala na akong pasok sa school kasi hanggang Monday to Thursday lang ang ganda ko. Charot! So, yan. Anyway, so ayun nga, Diyos ko, ang dami nangyayari, ang daming pasabog, daming ingay na nagaganap ngayon dito sa mundo ng pageantry. Pero syempre, bago tayo tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang batiin kayong lahat. Kamusta naman? At maraming salamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. At saka hindi lang yan, syempre, yung makasolid talaga ng Mama Sam dyan na laging nag-aabang araw-araw, lagi-lagi, kapon ka. O, di ba? So, ngayong araw na to, Diyos ko, marami tayong chika. Talaga naman, sigurado akong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito nga, para sa una nating chika. Kahapon nga pumutok na ang balita regarding dito sa nangyayari sa Miss Grand International. Nako, nakakaloka. Ayun nga, narinig na natin na nagsalita na si Mr. Nawat sa social media at ayan nga, hindi nga mapigilan si Mr. Nawat sa kanyang nararamdaman regarding kay Rachel na talaga namang galit na galit siya at binuhos niya ang lahat ng gusto niya sabihin, o di ba? So ayun nga, ipinaliwanag ni Mr. Nawat na hindi daw nag-resign si Rachel kundi daw terminate daw niya ang contract nito at hindi lang basta-basta terminate, kinik out pa daw niya ng bonggang-bongga. O, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Pero, syempre, doon sa pahayag ni Rachel, siya ang nag-resign. Oo. So, ay nako, kung ano man ang totoo dyan, nakakaloka sila. Basta ang alam ko, na-dethrone dahil hindi nagampanan ang duty and responsibility bilang reyna ng Miss Grand. Ayun lang yung naiintindihan ko dyan. Tapos, kasi ako para sa akin, yung mga ganyang istorya, common na yan naman sa mundo ng pageantry. Hindi naman sa lahat ng oras ay nagtatagumpay ang reigning queen na matapos yung kanyang duty and responsibility. May mga pagkakataon talaga na dumadating sa reyna na hindi na nila kinakaya at kusa na silang nagwi-withdraw o kaya nadidethrone sila ng todo-todo. Kumbaga hindi naman to bago sa atin. Matagal na natin na-experience yan sa mundo ng beauty pageant, di ba? Pero ang alam ko, hindi lang talaga siguro nila nagagampanan ng mahusay ang duty and responsibility nila bilang reyna at hindi masaya ang organization. Ganon! Kaya may mga nangyayaring dethronan. Ayun lang yung nakikita ko. Sa pahayag ni Mr. Nawat yesterday, hindi siya masaya kay Rachel at hindi na siya nakatiis. Actually guys, sa totoo lang, ang tagal din ng kampo ni Mr. Nawat na tiniis etong si Rachel bilang reyna nila. Kung papansinin mo kasi, from the beginning pa lang naman, marami na silang mga problemang ganito. Andiyan na ayaw ni Rachel magbenta ng mga produkto nila. So, kung natatandaan ninyo, yung bago-bago sila, di ba? Tapos, yung mga girls, yung 10 girls, nagbebenta sila doon sa TikTok. Pero itong si Rachel sa mga video na napapanood natin, medyo unhappy siya sa ganong eksena. Di ba? So, yon. And then, tayong nababasa na complain talaga niya na ayaw niya talagang magbenta. So, yon. So, may mga ganon talagang eksena. Tapos, may mga eksena din na
nagkaroon sila ng alitan ni Miss France, di ba? So, nagtarayan sila at nagparinigan during ng kanilang mga live. So, yon isa din yun sa mga nakitaan natin ng attitude to si reigning Miss Grand International kung paano silang mag-iringan ni France. And then, plus, yung nanalo siya ng Miss Grand, walang lumapit sa kanya. 'Di ba? 'Di ba common kasi pag nanalo ka na, parang lalapitan ko nun lahat, yayakapin ka. So, tapos ang ending parang walang lumapit sa kanya. So, ganun, doon pa lang sa part na yon naramdaman ko na parang, okay, may something wrong talaga sa kanya. Ang napansin ko lang kay Rachel, sa tuwing makikita ko siya, mabait naman siya. Pag binati mo siya, babatiin ka niya. Pag kinausap mo siya, kakausapin ka niya. Pero hindi siya yung tipong queens na kusa siyang babati sa'yo. Yung parang, di ba, ang mga queens kasi pag nakita nila ang tao, hello, hi, yung mga ganon, di ba? Very alive siya, hindi. Parang introvert, ganon. So, ang napansin ko sa kanya, medyo may pagka-sensitive at saka tahimik na tao. So, yan. And then, ayun, so parang feeling ko yayamanin talaga sila. Mga style nila, mga yayamanin. Kasi yung Miss Grand noon, parang yung nagpunta yung mga sister, yung mga mukhang mayayaman sila. Ganon! So, ang bottom line neto, hindi sila magkasundo ng kanyang reyna. O, ganon. So, madaling salita, para kay Mr. Nawat, nag-a-attitude. Ganon! So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Rachel, syempre hindi rin nagpatalo. Syempre sinagot niya rin ang mga bagay-bagay sa social media. So, ayun nga. So, hati. May naawa, may nairita. So, yon. Ako, ang opinion ko dyan sa pahayag ni Rachel, syempre, nandoon ako sa part na kung papakinggan mo yung istorya niya, sobrang nakakalungkot. Oo, kasi parang ganito pala yung naramdaman niya bilang reyna. Pero tulad nga ng sinabi ko, doon pa lang sa simula ng Miss Grand, medyo talagang mailap na siya. Actually, noong ini-interview ko si CJ, wala lang, dumaan lang siya. Parang hindi siya pala kausap talaga. May sarili siyang mundo. So, yun yung napansin ko. And then, doon naman sa sinasabi niya, wala siyang kinakain, tapos walang naglilinis ng apartment niya, yung mga tipong ganon. Walang naglilinis ng apartment mo, sana ikaw ang naglinis. Tapos wala kang makain, imposible naman yun. Kasi ako sa sobrang tagal ko nang pumupunta sa Miss Grand, ay nako, doon sa mga Miss Universe Thailand at saka sa iba pang pageant, totoo, walang tubig. Charot. Pero dito sa Miss Grand, may water, may food, at kahit ilang beses ka kumuha ng pagkain, nakakarating pa ako sa mga event nila na may mga pasosyalan talaga na catering pa, yung mga ganon. Ayun. So, parang hindi ko ma-imagine na wala silang pakain. Imposible. Ang Miss Grand ang pinaka-elegante pagdating sa pagkain. Busog na busog ka. Kahit itanong nyo yan kay Christine Ann Perez kasi nag-uwi pa siya ng mga pagkain noong pumunta kami dyan sa Miss Grand na kasama ko siya. At ang dami niyang naiuwi. Charot. So, yun. Kaya hindi ko maintindihan yung queen ka tapos wala kang makain. Imposible. Yun. So, siguro may mga event na para hindi sila basta-basta nakakakain, yung mga ganon. Then, sa pahayag din ni Rachel, sinabi niya, masyado daw istrikto. Lagi na lang daw pinapansin na tumataba siya. Alam niyo, sa totoo lang, wala namang reyna na pwedeng tumaba, 'di ba? So lahat ng nagiging queens kailangan maintain nila yung kaseksihan nila. Kung kaya pa nilang pumayat pa ng mas bongga, winner 'yan, 'di ba? So, kasi isa yun sa mga rules sa pagiging reyna. Hindi dapat nagbabago ang figure ng katawan mo. Dapat mapanatili mo yan kasi isa kang example. At syempre, nire-reserve nila yung wow factor mo lagi. Kaya, tinatago ka nila. So, ako, para sa akin, maraming salawat doon sa sinasabi ni Rachel na parang dapat alam niya na yon from the beginning pa lang na hindi mo gagawing issue yan. So, ang lumalabas dito, parang unsensitive ng nararamdaman mo and then lahat na lang ng feelings na nararamdaman mo ay ginagamit mo against sa Miss Grand. Oo. So, parang ganon. Ganon yung datingan sa akin na parang hindi ko alam kung
makikisimpatya ba ako dun sa sinasabi niya or maiirita ako. Kasi parang alam mo na dapat yun bilang queens na dapat pangalagaan mo yung sarili mo at higit sa lahat bilang reyna, alam mo dapat kung paano ka makikisalamuha. Hindi po pwede talaga ang reyna na may attitude na introvert, yung mga ganon. Hindi talaga pwede. Kumbaga, maboboard talaga sila o ma-homesick talaga sila ng bonggang-bongga. And knowing Miss Grand, ito pa, ang sabi niya, dapat reyna ako, dapat tinuturing ninyo ako na parang reyna talaga. Tapos, ayun nga, sa pahayag niya, sinabi din niya na ang gusto niyang gawin ay ganito, hindi pagbentahin. From the beginning pa lang, alam na natin ang Miss Grand with business yan. Kung ano-ano mga ginagawa nila dyan. At talagang pinagbebenta nila yung mga reyna nila dyan. Common na nilang ginagawa yan. At bilang Miss Grand candidates, for sure, aware ka naman doon, di ba? So, dapat isa yun sa mga inalam mo. Kung ang gusto mo pala maging, empowered woman, or maging bosses, di sana, ang ginawa mo, pumunta ka sa Miss World, pumunta ka sa ibang pageant, okay, sa Miss Earth, mga ganon, kasi doon, yung advocacy nila, mga ganon, for more advocacy sila, more charity sila. Dapat pumunta ka sa mga ganong pageant, bakit nakipagpukpukan ka dito sa Miss Grand? Di sana, kami na ang nanalo noon pa. So, yun. Ako para sa akin, yung mga sinasabi ni Rachel, hindi ko alam kung ano yung totoo, ano yung hindi, pero yung iba, naiintindihan ko na, what do you expect sa isang taong nagre-resign? Di ba, puro negative na yung sasabihin, puro hindi na magaganda regarding doon sa organization. And then parang feeling ko, at the end of the story, wala siyang sasabihin maganda. Puro talaga, puro ganyan. So hindi ko alam kasi kung ano yung totoo Hindi ko alam kung ano ba ang naging problema nila, bakit ngayon lang siya nagsalita, bakit tiniis niya. So parang ang tingin ko tuloy sa kanila ni Miss Grand, ang naging relationship nila, para silang magjowa na nagtitiisan sa isa't isa. Yung gano'n, ang ending, sasabog din naman pala sila ng bonggang-bongga. Gano'n! Nakakaloka! Hindi sila kumbaga, hindi sila match sa isa't isa. Ganon. Nakakawindang. Diyos ko, tumbling naman ako. Ganon. Nakakawindang talaga. Anyway, so, tinatry naman natin na unawain kung ano yung eksaktong nararamdaman niya bilang babae, bilang Pero, ang payo ko lang sa lahat ng mga gustong maging reyna, especially dito sa Miss Grand, dapat kwela ka Dapat game na game ka sa lahat ng laban nila at laro. And then, dapat talaga masayahin ka. Kasi kung hindi, nako po, Diyos ko Lord, maloloka ang beauty mo dyan. Ganon! Ay nako, so mahirap talaga minsan katrabaho ang ibang country dahil iba yung tingin nila sa sarili nila. Pero dapat kung pumapasok ka sa isang beauty pageant ay naiintindihan mo ang rules ng isang beauty queens. Ganon! Ay nako, nakakaloka kung iisipin mo. So, good luck kay Rachel, and then I hope na sana maging happy siya sa mga next na gagawin niya sa buhay niya, and tignan natin, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, ano ba ang nangyayari sa Miss Grand? Ba't parang dalawa na lang ang natira doon sa top 5 talaga? Oo. Well, puro attitude. Yun yung nakikita ko. Mga attitude-dorang kandidata. So dito, ipinapakita na dapat talaga tutukan ng Miss Grand ang mga bagay-bagay sa pageant nila. Kasi yung nangyayari ngayon, hindi to magandang halimbawa para sa isang organization na ganito ang nangyayari. So sa mga queens ng mga Miss Grand, sino ba ang mga nag-resign dyan? So, sino ba ang mga may problema, di ba? So, may 4 na reyna na sila na medyo parang hindi naging maganda ang naging resulta bilang reyna ng Miss Grand. So, nandiyan syempre yung from Australia, di ba? Na na-dethrone dahil pumasok sa sa Miss Universe noon at dinithrone siya ni Mr. Nawat kasi bilang reyna dapat panatilihin yung brand. So ako naiintindihan ko yun na dapat kapag reyna ka, hindi ka na nag-a-attempt o hindi ka nagkakaroon ng intention pang sumali sa ibang
pageant. Oo, hindi ka na dapat nag-a-attempt na, ay gusto kong sumali sa ganito, gusto kong maging reyna sa ganito, bilang reyna ha. So yon. Pangalawa, ayan, yung may nag-resign din na reyna noong 2015, di ba, na pinalitan nga ni ano, so ayun din. So, may attitude din yun. Charot. And then, yung si Vietnam. So, may mga pinagdadaanan ngayong problema. So, hindi ko alam kung dethrone siya. Pero, hindi rin magandang example bilang reyna talaga ng Miss Grand. And then, ngayon naman, ayan naman, si Miss India na si Rachel ay, nako, medyo grabe ang naging problema nila. Hindi naiiwasan sa isang pageant ng organization na magkaroon ng problema sa mga queens nila. Nagiging common yan. Ano bang pageant na walang naging problema sa reyna nila? Kahit nga yung Miss Universe noon, nagkaroon din ng problema, di ba? During ng 2000. Sino ba to? 2002? Oo, di ba? Parang nag-resign yung queens. So, ibig sabihin, lahat naman halos ng pageant nagkakaroon ng problema. Kaya nga laging inaano dyan yung first runner-up. Kaya nga diba, kapag ang Philippines ang naging first runner-up sa isang pageant, ang request ng lahat ay nako, sana mag-resign siya, sana ma-dethrone siya para palitan. So yan, ganon. Kaya dapat matutukan talaga ng maayos ng Miss Grand kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa mga sitwasyon nila. And then, sana sa susunod na Miss Grand, ayon, makapili sila ng queens na talagang swak sa panlasa nila, swak sa trabaho nila, and swak na swak para willing talagang mag-work ng 100%. And then, ayun, so dapat nakikita na yun ni Mr. Nawat kung ano ang mga nagiging problema ng mga queens nga at bakit ganon, di ba, ang nagiging problema nila. So, I hope na sana maklaro niya to ng bonggang-bongga, di ba? So, sana mapolish niya yan, maayos niya, para for the next 10 years, walang ganyang eksena. Ganon! Kasi matagal na rin naman ang Miss Grand, 13 years, 12 years, and then, I think dapat ito, sa susunod pang mga taon, mas parang makuha niya yung quality, mas maayos niya yung mga grand. Hindi yung taon-taon na lang, Diyos ko, a lot of drama. Ganon. So yun, lalo ng 2024, Diyos ko, nakakaloka. Diyan si Myanmar, andyan dyan si India, andyan dyan si France, o diba? Mga drama queen, nakakaloka. Diyos ko, tumbling ako dyan. Pero eto, kinongratulate naman nila si CJ of Yasa. So sa mga nag-aabang, ayan nga, mukhang tinanggap na ni CJ ang pagiging isang reyna ngayon ng Miss Grand International for 2024. So, 4 na buwan, pero nakikita ko naman na good for CJ Opiasa to yung decision niya, and good din para sa Pilipinas na ibigay sa atin ang Golden Crown. Di ba sinasabi ko naman lagi noon na huwag kayong mag-alala sa mga organization na to. Kasi ang mga organization na to, kahit sabihin mo pang ayaw nila kay Philippines, at the end, pupunta pa rin sila kay Philippines. Di ba? So, yan. Kaya, ganun yung nangyayari. Sa ngayon, di ba? Sila ngayon ang kusang nagbigay ng corona sa Pilipinas. Na hindi natin inaasahan, na hindi sa ganitong pagkakataon. Nagulat tayo lahat, di ba? So, ayun. So, maswerte si CJ Opiasa, and then I'm so excited for her. And then, let's see kung ano ba ang mga susunod na pasabog ng Miss Grand International. Sabi kong ganon, the one and only. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.